Kapatid. Yes, the Lord is good. So, purihin ng Panginoon. Tayo'y nagagalak at nakaka-experience po tayo ng maligaya at masarap na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Ang sabi po ng awitin kanina, ang nag-ring po na mensahe ng awitin kanina habang tayo po ay nag-worship is yung katotohanan na binabanggit natin sa Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Okay. Kung ang Diyos mo ay ang tunay na Diyos, at ang Diyos mo ay ang hari ng mga hari, kapatid, kung yun ang Diyos mo, dapat hindi ka nagkakaroon ng anumang pag-aalala. Okay? Because walang pong ibang Diyos besides our God. Kaya mahigpit niyang pinagbabawal dahil isang kahunghangan sa isipan. It is a foolishness, mga kapatid, na mag-create ka ng ibang Diyos sa isipan mo. Kung ang Diyos mo ay ang nag-iisang tunay na Diyos. At siya rin ang soberano, may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ay higit sa sinumang pinagpapalagay ng sangkatauhan na hari. Ibig sabihin, mas mataas siya at mas makapangyarihan kesa sino man na tinitingnan natin may otoridad o may kapangyarihan. At tandaan mo, kapatid, ang tunay na Diyos at ang hari ng mga hari na may kontrol ng lahat ng bagay, may kontrol ng lahat ng buhay, may kontrol ng lahat ng movement, hindi lang sa ating planeta, kundi sa buong universo, na hindi pa halos na pag-aaralan ng sangkatauhan, ang tunay na Diyos at hari ng mga hari, kapatid, ay siya mo ring Ama. Tatay mo siya. Ano ibig sabihin nun? Kung tatay mo ang tunay na Diyos at hari ng mga hari, aba kapatid, kailangan mo unawahan mo na walang makakatinag sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Wala ka dapat kinatatakutan. Kung nakatindig ka, nakatayo ka, sa katuwiran, sa stages, sa mga pinag-uutos ng kinikilala mong tunay na Diyos, hari ng mga hari, at kinikilala mong Ama. Pinangako yan doon sa Romans chapter 8. Sino ang makakatinag sa iyo? Sino makapaghihiwalay sa iyo? Anong bagay ang pwedeng lumupig sa iyo? Kung ang Ama mo ay ang tunay na Diyos, ang Ama mo ay hari ng mga hari. Okay? So mga kapatid, lakasan mo ang mundo. Sa pagharap dito sa sanlibutan ito, huwag kang papadaig sa anumang challenges na binabalan ka sa iyo o hinaharap ng sanlibutan ito. Tandaan mo, ang iyong Ama ay ang tunay na Diyos at siya ang hari ng mga hari. Ano man ang kinakaharap mong dilubyo, problema, sigalo, o anumang trouble sa buhay mo, kapatid, darating ang iyong Ama. Papakialaman niya ang anumang nangyayari para iligtas ka at iahon ka
sa kapahamakan. Kailangan natin ng katotohanan na yun, mga kapatid. Because in this life, in this world, listen very carefully. There are so many troubles. Maraming mga bagay, mga pangyayari, mga sitwasyon na sukat maghatak sa'yo, papalayo sa tama at sa makatuwirang dapat gawin. Huwag kang papahatak sa sanlibutan. Huwag kang papadaig sa sanlibutan. Sapagkat meron kang Ama na siyang may kontrol, may kapangyarihan, nakapangyayari, nakapagsasaayos, nakapag-uutos ng lahat ng bagay, even the troubles that you are in. Kailangan mo ang katotohanan na yun, kapatid. Para lumakas ang iyong loob at maging makatotohanan ang paglapit mo sa Kanya at pagsasabi na makatotohanan ang pagsasabi at pag-awit na meron kang tunay na Diyos at hari ng mga hari na magsasaayos ng iyong buhay. Yan ang iyong Ama. Yan ang iyong Diyos. Yan ang iyong hari na pinag-uusapan natin at sinasamba sa ating kalagitnaan. Hindi lang sa araw na ito, sa mga nakaraan, at sa mga susunod pa nating pagsasama-sama. Palakpakan po natin siya at pasalamatan, mga kapatid. Okay. Pagpapatuloy po natin, mga kapatid, ang isang mensahe na hindi po natin nabuksan last Sunday. Supposedly, we will be discussing this message last Sunday, but because nakapagbabad po tayo doon po sa ating recap or recapitulation of the previous message, ay hindi po natin nabuksan yung ating pong pag-aaral dito po sa mensaheng ibinigay sa atin. So this week, ay tatapusin po natin yung mensahe last week. So we will have the same title, which is Bread of Life Series 3, The Enablement. Yan din po yung ating pong title last Sunday. Pero hindi natin yan nabuksan. At gagamitin po natin ang teksto na binigay sa atin sa John chapter 6, verses 60 to 71. So let us open our Bible that we have in the book of John chapter 6, verses 60 to 71. Our title is The Bread of Life, Series 3, The Enablement, o sa Tagalog, ang pagbibigay kakayanan. Okay? The enablement or ang pagbibigay kakayanan. So we will read verses 60 to 71. John chapter 6, verses 60 to 71. Okay. Sundan niyo po ang ating pong pagbabasa. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life.
Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. He went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." He said that in verse 44. We are reading verse 65. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. "You do not want to live too, do you?" Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God." Then Jesus replied, "Have I not chosen you, the 12? Yet one of you is a devil." He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who, the one of the 12, was later to betray him. Okay. So natapos po natin, mga kapatid, na ipaliwanag ang proklamasyon ng ating Panginoon, kung sino siya, at ang kanyang pong pamimilit or ang kanyang demand na tanggapin siya kung paanong dinideklara niya ang sarili niya kung sino siya. Okay? He proclaimed who he is, and he demanded to accept him, to agree with him, the way he claimed he is, kung sino siya, mga kapatid. At pinakita natin doon, pinakita sa atin, mga kapatid, last Sunday, na ang magkakaroon lang ng kakayanan na makita ang ating Panginoong Jesucristo kung sino siya, at ang magkakaroon lang ng kakayanan na tanggapin siya, mag-agree sa Kanya kung sino siya, kung paano niya pinapakilala ang sarili niya, ay ang mga sino, mga kapatid? Hinirang ng Diyos. We have established so many truths about that last Sunday and in the previous Sundays, mga kapatid. We have established so many truths about that. So the way to eternal life, ang daan papunta sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, ang daan papunta doon, ang may hawak ay ang ating Panginoong Jesucristo, at only the elect can find it. Okay? It has been established, mga kapatid, sa mga katotohanan inaral natin, that only the elect of God can find the way to eternal life. It has been said by Jesus in verse 44, and now, inuulit niya, mga kapatid, sa verse 65. Sinabi niya sa verse 44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Walang makakalapit sa akin maliban na ang Ama sa langit ay inapit niya sa akin. Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi noon, "And I will raise him up at the last day." And then, inulit ito ng Panginoon sa versikulong binasa natin ngayon in verse 65, nung nakita ng mga disipulo na marami sa kanila ang tumatalikod at lumalayo na sa Panginoon, when Jesus is declaring who He is, nagulat ang mga disipulo at nagtanong sa Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanila. He went on to say, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo." He is pertaining to what He has said in verse 44, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." So it has been established, mga kapatid,
na itatag ang katotohanan na ang mga hinirang ng Diyos papunta kay Kristo ang lalapit lamang sa Kanya. Ngayon, sasabog ang maraming katanungan sa inyo at hindi nyo masasagot yon. I'm telling you, hindi nyo masasagot dahil hindi iyon nakalatag sa Biblia. Ang anumang bagay na hindi nakalatag sa Biblia, sinabi ng Diyos na ay para sa Kanya lamang. Ang anumang nakalatag sa Biblia ay para sa ating kaunawaan. Okay? So hindi natin pinapakialaman ang mga katanungan sa isipan natin na hindi natin nasasagot sa pamamagitan ng inilatag na katotohanan sa Biblia. Okay? Kaya hindi natin pinupuntahan yon. Nagkakasya lamang tayo mga kapatid sa kung ano ang nireveal o ipinaunawa ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Okay? Kaya mga kapatid, bilang pastor nyo, ayaw kung pupunta kayo dun sa mga katanungan na hindi nyo makikita ang kasagutan sa Biblia. Okay? O maaaring makikita dito, pero hindi naman kayo nagbabasa. Huwag niyong tanongin ng isipan nyo ng mga katanungan, hindi naman kayo matamang mag-aaral o maniniwala kayo sa mga suggestion ng isipan o mga suggestion ng ibang tao na hindi nyo naman pinag-aaralan ng mabuti sa Biblia. Okay? So nagkakasya tayo mga kapatid sa kung ano ang tinuran o sinabi ng Diyos sa Biblia. So, the truth has been established that all the elect of God will come to Jesus and they will be the one who will be enabled o magkakaroon ng kakayanan na kilalanin kung sino ang Panginoong Hesukristo. Ganon ang sinabi niya sa verse 65. This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, na walang makakalapit sa akin maliban na ang Diyos Ama ay bigyan sila ng kakayanan na makalapit sa akin. Malinaw yun, mga kapatid. At na-establish yan ng katotohanan. So, the way to eternal life, only the elect of God can find. Ngayon, yung guluhin ang isip nyo, dahil hindi natin alam at hindi natin masisino dito, kahit balik na rin yung man ang utak nyo, kung sino sa atin ang hinirang at kung sino sa atin ang hindi. That's why, mga kapatid, we are very careful even though we are a religious group. Even though tayo ay church, we are very careful, mga kapatid, na ipangako, lalo na ng mga pastor nyo, na ipangako sa individual, kahit siya miyembro ng church na ito, ay maipangako ng pastor na ikaw, ligtas ka na. Okay? Hindi pwedeng ipangako yan ng isang pastor. Although, ang isang pastor o tagapagturo ng mensahe ng Panginoon, listen very carefully, ay kailangan masugid na magturo ng katotohanan papaano o sino o ano ang mga pagkakakilanlan ng mga taong inililigtas o iniligtas ng Panginoon. Pagkakakilanlan ng mga taong hinirang niya. Bakit itinuturo ito ng mga pastor? Sapagkat pag naunawaan mo na isa ka sa may mga pagkakakilanlan, katangian, mga experiences
ng mga taong hinirang na sinasabi ng Biblia, doon mga kapatid, sumasabog ang iyong kagalakan. If you see yourself as one of those elect that the truth is pertaining because you are experiencing it, sumasabog ang iyong kaligayahan, nauunawaan mo at yan ang nagbibigay sa iyo mga kapatid ng lubusang pagpupuri at pagpapasalamat na makatotohanan na siyang hinahanap ng ating Diyos sa sangkalangitan. Not all people are really worshiping and praising God, no? Meron lang sinasabi ang Panginoon na sinabi niya sa Juan na mga taong tunay at hinihintay ng sangkalangitan na talagang magbigay ng kaluwalhatian at tunay na pagpupuri at pagsamba sa Kanya. When He said, there will come a time when the true worshiper will worship Him in the Spirit and in truth. Jesus Christ is pertaining to the elect of God, the Father, since the creation, beginning of the world. Ito yung mga taong tunay na magbibigay ng hinahanap na pagpupuri at pagsamba ng Diyos. Now, if you are experiencing that and you are enlightened with that truth, mga kapatid, kung meron ka talagang Espiritu ng Panginoon, which pag-aaralan natin mamaya, itong magpapatunay sa iyo na talagang anak ka ng Diyos, na talagang isa ka sa dadalhin ng Diyos papunta sa buhay na walang hanggan. Okay? We are talking about the elect. Ang daan papunta sa buhay na walang hanggan ay masusumpungan lamang ng mga hinirang ng Diyos. For now, that is only a statement. Mamaya, i-confirm, papatatagin, at i-establish ng mga babasahin natin at aaralin natin truth ang statement na binitawan ngayon lamang. Ang daan papunta sa buhay na walang hanggan ay masusumpungan lamang ng mga hinirang ng Diyos. Because they will be the one who will be enabled by God to be enlightened about the truth. Sino itong mga elect na ito? Ang mga elect, mga kapatid, ito yung mga taong naniniwala sa proklamasyon ni Jesucristo kung sino siya. The proclamation with them. Number 1, yeah. The way to eternal life, only the elect can find. Sino itong mga elect na ito? Sila ang mga naniniwala sa proklamasyon ni Jesucristo kung sino nga siya. Jesus Christ's proclamation of who He is. The elect believe that Jesus is, number 1, Jesus is the bread of life from heaven. Verse 41. Number 2, letter B. They believe that Jesus Christ is the one sent by God, the Father, from heaven. Verse 44. Letter C. They believe that Jesus Christ is the one who holds the words of life. Verse 68. We will not further discuss it. We have discussed it last Sunday. Iniisa-isa ko lang for us to establish our next study. And then, letter D, they believe that Jesus Christ is the Holy One of God. Sundan niyo mga kapatid, verse 68.
And then they believe that Jesus Christ is the giver of eternal life in verse 44, in verse 54. And then in number two, itong mga elect o mga hinirang ng Diyos, sila ang, mga kapatid, tumatanggap, sila lamang. Importante kasi makita natin ito sa ating sarili. Una, yung mga binanggit natin kanina, nakikita ba natin ang ating sarili na talagang lubos ang ating paniniwala na si Jesus Christ ka, o tinatanggap, ang sinabi niya kung sino siya. Yun yung number one. And then, nakikita ba natin sa ating sarili, if we are one of the elect, that we accept and we agree to Jesus Christ, the man of who He claimed He is. So the elect, and if you are one of them, you will accept and you will agree that Jesus is, letter A, the only sacrifice for our redemption and salvation. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pananampalataya mo ay dalisay, hindi nababahiran, at na tinatanggap mo, nag-a-agree ka na walang ibang sakripisyo. Walang ibang ihahain. Walang ibang trabaho na gagamitin ng Diyos para iligtas ka at dalhin ka sa kanyang piling maliban sa nag-iisang sakripisyo. And that is the sufficiency of Jesus Christ's sacrifice na ginawa niya matagal na panahon na, 2,000 taon nang nakakaraan sa cross ng Kalbaryo. You agree and you accept that the only redemption and salvation is, or ang means ng iyong redemption at salvation is the sacrifice of Jesus Christ. And that is sufficient for you. Hindi ka na naghahanap ng iba. Okay? And then, letter B, you accept and you agree that the only way to the Father, ang nag-iisang daan papunta sa Ama, ay ang Panginoong Jesucristo. And letter C, lastly, the only one you accept and you agree that Jesus Christ is the only one who speaks about the truth of God. Who speaks of the truth about God. Walang ibang nagsalita o kayang magsalita o kayang magpaliwanag ng mga bagay patungkol sa Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, wala tayong ibang gagamiting paraan para kilalanin ang Diyos, kundi ang mga salita niya. Most especially, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so yun ang pinag-aralan natin last time. Now, we will study the enablement, or ang pagbibigay ng kakayanan ng Diyos sa mga hinirang niya. God's intervening power in the life of the elect. Okay. Yeah, the enablement. God's intervening power in the lives of the elect. Now in verses 60 to 65, ang sabi diyan mga kapatid, God the Father enables the elect through the life-giving Spirit. Andiyan ba? Yan. God the Father enables the elect through the life-giving Spirit brought about by the words of Christ. Okay? Brought about by the words of Christ. He has said it, Jesus Christ has said it in verse 63 when He said, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. Listen very carefully, mga
mga kapatid. Binibigyan ng diin ng Panginoong Jesucristo ang buhay sa Espiritu over na higit kesa sa buhay sa laman. Pakinggang mabuti. Pakinggang mabuti mga kapatid. Baka nandun tayo mga kapatid sa pagkaunawa na ang buhay ay patungkol lamang sa temporal o sa pisikal. Malinaw na sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 63, the Spirit gives life, the flesh counts for what? Counts for nothing. Malinaw ang punteriya ng Diyos na natutunan natin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag at pagsasalita ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya binibigyan ng labis na halaga. Listen very carefully, baka nandito kasi tayo. Baka ang buong pagpapahalaga natin, baka ang tingin natin sa Panginoong Jesucristo ay patungkol siya sa mangyayari sa atin sa pisikal na kalagayan, sa temporal na buhay. Mamaya kasi makikita natin na yung mga tao na yun na tumitingin kay Jesucristo na ang akala nila si Jesus Christ ay patungkol sa kanilang temporal na buhay. Ito yung mga tao na tatalikod na at lalayo na sa Panginoong Jesucristo kapag hindi na mangyayari sa kanila ang inaasahan nila. Bakit nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo? Dahil ang pag-asa nila ay patungkol lamang sa pangkasalukuyang buhay. Ito, sa laman na ito. Biliwanagin natin mga kapatid na ang punteriya ng Diyos ay hindi mababaw. Hindi mababaw ang punteriya ng Diyos. Because this life, although we treasure it, although binibigyan natin ng matinding pagpapahalaga ang buhay na ito, alam natin na ang buhay na ito, mga kapatid, this temporary life will last only, ay sagad na natin, 100 taon lamang. Sagad na natin. We presume that we will live in this planet Earth for 100 years. After that, tapos na. Mababaw yan. Hindi yan ang punteriya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yan ang punteriya ng Diyos. Ang tinuturo at pinupunteriya ng Diyos ay sisiguraduhin niya ang buhay ng kanyang mga hinirang na mai-enjoy nila for all eternity. Buhay na hindi magwawakas. Buhay na walang hanggan. And it can only happen spiritually. Okay? That's why he said in verse 63, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. Ibig sabihin, what this naked eye sees, kung ano man yung nakikita ng mata na ito, mga katawan natin, pinagpipitagan natin katawan natin, mga garang suot, mga na-establish na mga gusali, mga businesses na naitatag, lahat ng mga bagay na nakikita ng naked eye or temporary eyes, mga kapatid, lahat ng yan ay mawawalan lang ng kabuluhan sa araw ng Panginoon. Kaya nililiwanag niya sa atin, nasaan ang isip mo? Saan ka naglalagi? Ngayon na ipapakita sa atin, na i-establish ang truth mga kapatid, na ang mga hinirang ng Diyos, if you are one of them, pupunteriya kayo, pagsusumakitan nyo, kung isa ka sa hinirang ng Diyos, ay hindi mga bagay sa sanlibutan ito.
Kung hinirang ka ng Diyos, binuhay niya ang Spirit na nasa iyo, at ang gagawin ng Spirit na yun, tuturuan ka at liliwanagin sa iyo that this flesh counts for nothing. It is temporary. It will end. And so your preparation should not be in this life, in this temporal world. Your preparation should be for the eternal life. Buhay na walang hanggan. At nililiwanag yun ng Diyos na yun ang ng Panginoon sa Kristo, na yun ang mga pupuntiryahin ng isang hinirang ng Diyos. Now, make an assessment of yourself. Habang nilalabas ng Panginoon ang katotohanan, i-assess mo kung ang line of thinking mo, ang pattern ng thought mo, ang desires ng puso mo ay kapareho ng mga nangyayari sa mga taong hinirang ng Diyos. Sapagkat kung hindi gano'n, mga kapatid, talagang hindi mo papansinin ang Diyos? Talagang magbababad ka sa mundo? Talagang ang mga desire mo ay mga bagay sa mundo ito? Talagang hindi ka magkakaroon ng panahon sa Kanya. Because your mind, your heart, mga kapatid, ay nananatiling fallen or depraved. At hindi nabuksan o hindi nagising o hindi nabuhay ang Espiritu na maggagabay sana sa iyo para maintindihan ang mga bagay na pangwalang hanggan. Okay? What is the revealed truth in verses 60 to 65? Number 1, revealed truth. The Holy Spirit gives a spiritual life. Sinabi yan sa verse 63. Okay? Without the work of the Holy Spirit, we cannot even see our need for new life. Okay? Kasi mga kapatid, ini-establish dito ng Panginoon sa atin that your salvation, your redemption, the enablement para manatili kang maliwanag sa kaligtasan, sa kaligtasan tinanggap mo, ang lahat ng yun, mga kapatid, ay dinala sa iyo. O binigyan ka ng kakayanan sa pamamagitan ng binuhay na Espiritu ng Diyos sa iyo. Because without the Spirit, without the work of the Holy Spirit, you cannot even see your need for a new life. Kung hindi nabuhay sa iyo ang Espiritu, listen very carefully. Kung walang nabuhay na Espiritu sa iyo, na ang Diyos ang may gawa, kung hindi binuhay yan, kung walang born-again experience, which we always claim, tiga saan ka ba? Ano ba ang church mo? Ay, mga born-again Christian kami. You always claim that. Mga born-again kami. Pero katotohanan, mga kapatid, kung hindi ka talaga na born again, walang Espiritong binuhay sa iyo ang Diyos, kapatid, maging yung pangangailangan mo ng bagong buhay, pangangailangan mo ng buhay na walang hanggan, maging yung pangangailangan mo ng relasyon sa Panginoon, relasyon sa Diyos, maging yung mga kaunawaan dito, mga kapatid, ay hindi mo malalaman na meron ka palang need, na meron ka palang pangangailangan if you do not have the Holy Spirit. So the Holy Spirit gives life in you spiritually. Pinanganak tayo sa flesh. Okay? Pinanganak tayo ng ating nanay.
Wala tayong kinalaman nung pinanganak tayo. Hindi natin alam na nabubuo na pala tayo sa sinapupunan ng ating ina. Sinong nakaalam? Nalaman mo po yan, na nandun ka pala sa sinapupunan ng nanay mo. Walang nakaalam sa atin na nabubuo pala tayo. Nung niluwan tayo, yun ang sinasabing physically born, physical birth. Nung iniluwan tayo, wala tayong kaalam-alam. Hindi natin natatandaan. Sinong nakatanda na paglabas niya? Salamat. I see dreams. Green, red roses too. I see. Sino nakatanda sa atin na pagbukas ng mata natin na tayo pala ay pinanganak? Wala. Unti-unti, habang nabubuhay tayo dito sa planet Earth, tsaka mo palang naiintindihan na pinanganak ka pala. Okay? The same thing happened to us in our spiritual life. Okay? Medyo hindi natin alam kung kailan yung tamang panahon o yung exact moment, mga kapatid, na ipinanganak tayo spiritually. Ang alam lang natin, kung nangyayari ito sa inyo, kung nangyayari ito sa inyo, ang alam lang natin, isang araw, yung matagal ng Biblia na nandito sa ating bahay, bata pa lang tayo, nasa bahay na yung Biblia na yan, tumanda na tayo, naging binata na tayo, nandun yung Biblia na yan, inaamag na, hindi na pinuklat. Minsan binupuklat natin, wala tayong interest. Isang araw, dumating sa ating buhay na naiintindihan na natin ngayon kung ano yung sinasabi ng Biblia. Sino nakakaintindi ngayon sa Biblia? Naiintindihan mo na ba? Ibig sabihin, mga kapatid, sa past, hindi natin alam yung exact date, tayo ay binuhay ng Diyos spiritually. Yun ang tinatawag nating born again experience. Ang sabi ni Nicodemo, ang guro ng Israel, sabi niya, paano muli papasok sa tiyan ng kanyang nanay ang isang tao para ipanganak siya uli? Sabi ng Panginoon, hindi mo naiintindihan. Guro ka ba naman? Hindi mo naiintindihan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pinapanganak ka, hindi na sa laman, pinapanganak ka sa Espiritu. Without that born-again experience, mga kapatid, kailanman, buklatin mo man ang Biblia mo, hindi mo maiintindihan ang nilalaman niya. Hindi darating sa buhay mo, nakikilalanin mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming tao sa labas, edad 50, edad 60, edad 70, tanungin mo kung sino ang Panginoong Jesucristo. Hindi sila magsasabi ng paliwanag kagaya ng naiintindihan mong paliwanag. Bakit? Hindi nila talaga kilala ang Panginoong Jesucristo. Mapalad ka. Kuya, mapalad ka kung tunay mong naiintindihan at nakikilala kung sino ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil binuhay ang Espiritu sa iyo. At dahil binuhay ang Espiritu sa iyo, makikilala mo ang Diyos. Makikilala mo ang Panginoong Jesucristo. Maririnig mo siya, susunod ka sa Kanya, at magkakaroon ka ng kumpiyansa na lumapit sa Kanya, at magkakaroon ka ng kasiguruhan na ikaw ay patungo sa buhay na walang hanggan. Okay? Without the Holy Spirit, without the intervening work of the Father,
giving you the Holy Spirit, hindi mo maunawaan kung sino ang Diyos at di ka magkakaroon ng kaligtasan. And number two, all spiritual renewal or the rebirth begins with God. Okay, mga kapatid, kagaya ng sinabi natin kanina, walang tao na nag-decide na ipanganak siya. Sister Maria, nag-decide ka ba na ipanganak ka ng nanay mo? Pinili mo ba siya? Sinabi mo ba na, nanay, ilagay mo ako sa tiyan mo sa gantong panahon para sa loob ng siyam na buwan, maipanganak ako sa date. Sana ang birthday ko ay mapunta sa date na gusto ko. Nagkaroon pa tayo ng ganung desisyon? Hindi. Okay? Wala kang desisyon. Ang pinag-uusapan natin yung physical birth. Even your physical birth, hindi ikaw ang nagdesisyon ito. Okay? Walang taong nagdesisyon na mabuhay siya dito sa mundong ito. Tama? Likewise, mga kapatid, ang ating spiritual rebirth, o spiritual birth, ang spiritual renewal ay nagsimula sa Diyos. Okay? John 1:13. Pinanganak ka, hindi dahil nag-decision ka, na ipanganak ka spiritually, pinanganak ka dahil niloob ng Diyos na may panganak ka spiritually. Okay? He wakens our spirit to hear His words, the words of Christ. Sinabi sa verse 65, mga kapatid, yun yung sinasabi natin kanina, hindi mo alam kung kailan ka na-born again. Itong isang mali, ilinawin natin itong mali na ito, ha. Pakinggan niyo mabuti, lalo ng mga young people, makataglayin niyo yung pinapaniwalaang katotohanan na ito. Okay. Pinagpapalagay ng karamihan na ang kapanganakan mong muli ay subsequent. Ano ibig sabihin ng Tagalog ng subsequent? Kasunod, listen very carefully, na born again ka dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Wala kayong mababasang gano'n sa Biblia. Hindi tama yun. Okay? Ano namang problema ng pastor kung yun ang paniwalaan namin? Mga kapatid, kung pinanganak kang muli spiritually, dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, sino pala ang nagdesisyon para ipanganak kang muli? Sino pala? Tao. Okay? Tao. Kung tao ang nagdidesisyon para ipanganak ng muli, mali na lahat ang pinag-aaralan natin. Mali na. Dahil tinuturo ng katotohanan na ang kapanganakan muli sa Espiritu ng isang tao ay hindi desisyon ng tao, kundi ito ay desisyon ng Diyos. Huwag na huwag niyong sasabihin sa hinahayuan niyo na tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo para ma-born again ka. No. Hindi nililigaw niyo sila. Binibigyan niyo sila ng pagkakataong yumabang, magkaroon ng kayabangan sa sarili. Bakit? Pwede nilang ipagmalaki na ang kaligtasan nila ay nanggaling sa desisyon nilang tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mali ba ang pastor na tanggapin ang Panginoon, si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Hindi po mali. Tama po yun. Pero mali na ituro natin na born again ka o nagkaroon ka ng salvation, ng kaligtasan, dahil tinanggap mo ang Panginoon
ang si Yesu Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit natin siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas? Because our God quickens our spirit to hear His words. Ibig sabihin, pinanganak ka muna, kapatid, sa Espiritu, bago mo narinig ang katotohanan patungkol kay Yesu Cristo. At dahil naririnig mo na ang katotohanan patungkol sa Panginoong Yesu Cristo, it is an automatic agreement. Okay? Tatanggapin mo. I-accept mo at mag-a-agree ka sa katotohanan naririnig mo dahil pinanganak na ang Espiritu sa iyo. Without the quickening of the Holy Spirit, makinig ka man ng makinig. Ano sabi ng Biblia? Hindi ka makakaunawa. Tumingin ka man ng tumingin, hindi mo makikita. Paano lang nangyayari yun? Our God quickens our spirit to hear and understand His word, the words of Jesus Christ, which is stated in verse 65. Okay, and then number three, our sustainability to remain in God is God's work of intervention in our lives. Ayan. Bakit natin pinag-aaralan ito, mga kapatid? Para mabuksan tayo sa katotohanan, mga kapatid, na walang dapat pagbigyan ng papuri, ng pasasalamat, ng pagsamba, walang dapat luwalhatiin patungkol sa mga magagandang nangyayari sa ating buhay, kundi ang ating dakilang Diyos lamang. Ano ang resulta nun sa atin? Pag naliwanagan tayo na ang lahat ng ito ay trabaho ng Diyos sa atin, anong resulta nun sa atin? Humbleness. Okay? Humility. Hindi natin titignan ng isa't isa na sasabihin natin sa ating isipan, mas pugi yata ako kay Kuya Hilaro. Mas magaling yata ako kay Kuya Hilaro. Hindi natin, pag naliwanagan ka, kapatid, walang special sa atin. Even your pastor. Ang pastor niyo pwedeng maglingkod sa inyo. Pwede kayong ipag-drive. Pwede kayong ipagluto. Pwede kayong kung ano man. At hindi iisipin ng pastor niyo na, bakit ko ginagawa? Bakit? Pastor nila ako. No, because malinaw, kung niliwanag sa iyo ng Lord, malinaw sa isipan mo, malinaw sa puso mo, kapatid, na ano mang nangyayaring maganda sa buhay mo, both in this temporal life and in eternal life, lahat ng yon ay trabaho ng Diyos sa buhay mo. He intervenes. Because, like we have learned last Sunday, without God's intervention, no one can survive this world. Kung hindi nakikialam ang Diyos, kung hindi siya nag-i-intervene sa iyo, kapatid, hindi mo masasurvive ang mundo na ito. Madadala ka ng agos ng sanlibutan ito. Alam mo yan? Lalo na sa kabataan. Alam mo yan? Naiintindihan mo yan. So, if God is not intervening in your life, na pinapakailaman ka niya, lagi siyang nandyan, lagi siyang nagsasalita, lagi siyang nagpapaalala, lagi siyang nag-warning, magpasalamat ka kung gano'n. Because without that,
kapatid, ay matagal ka na. Matagal ka na. Napariwara na ang buhay mo. Kagaya ng mga nakikita mo sa mga tao, sa mga kaibigan mo, sa mga kaklase mo, sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa mga nakakahalubilo mo, na napapariwara ang buhay. Bakit? Because walang intervention ang Diyos sa kanila. Maybe for now, we don't know. Buhay pa sila. Maaaring sa isang aspeto ng buhay nila, ipakialaman sila naman, hindi natin alam. But we are talking about the truth here. Because we are thanking God. Pinasasalamatan natin siya dahil na-experience natin. Without God's intervention, kung hindi nakikialam ang Diyos sa buhay ni Pastor, mga kapatid, matagal nang napariwara si Pastor. Si Pastor Doy. Hindi magaling si Pastor Doy. Hindi. Yung mga temptation na meron ang isang normal na tao, meron din ganong temptation si Pastor Doy. But God is, listen very carefully, intervening. And that's why for 10 years, so far, buhay pa si Pastor. So far, hindi pinagyayabang ni Pastor yung mga susunod na panahon. So far, for 10 years, nakikita ni Pastor ang pakikialam ng Diyos sa buhay niya. That without that intervention, kung hindi nakikialam ng Diyos sa buhay ni Pastor, ay napakadali ni Pastor na. Ito yung daluyong ng sanlibutan. Napakadali ni Pastor na maanon. Sana nagkakaintindihan tayo. Walang magaling dito. Nakakatindig tayo because of God's sustainability. God sustains us to remain in Him. That is His work. Paano niya ginagawa yan? He reveals the truth to us. Siya ang nagsalita, nagpaliwanag. He quickens our spirit. Siya ang bumuhay sa espiritu natin. He lives with us. Nanatili siya sa atin at pinangakuan tayo. Anong pangako ng Diyos? I will not leave you nor forsake you. Okay? He reveals the truth. He quickens our spirit. He stays with us. He lives with us through the Holy Spirit. And He enables us to respond and live with the truth He revealed in us. Napakainam ng kalagayan ng isang hilirang ng Diyos. Hindi natin alam ang katotohanan. Pinangunawa niya ang katotohanan. Wala tayong kakayanang i-receive. We are not ready. Kumbaga hindi matatranslate ang truth. Nilagyan niya tayo ng Holy Spirit para yung Spirito at Spirito ay mag-usap. Okay? Hindi tayo, wala tayong kakayanan. Binuhay niya ang Spirito sapagkat yung Spirito na ito ang makikipag-usap sa Spirito ng Diyos para maintindihan natin siya. Ang bawat hinirang ng Diyos, mga kapatid, ay mayroong Holy Spirit na nakikipag-usap sa Diyos. He reveals the truth. He quickens the Spirit. He quickens the Spirit. He lives with us. Nagstay siya. Hindi siya umalis. Habang patiently, tinuturuan niya tayo. Step? Yes. Step? Yes. Pag mamamali, step? No. No. Naiintindihan natin? Ganun ang Diyos sa atin. No. Merong guard. Merong nagpa-prom sa'yo. No. No. Ikaw naman, kung matigas ang ulo mo, lalayo ka. Kaya lang mga kapatid, ito ang truth. Yun kasing elect, mga kapatid, yung elect, siyempre magkakamali yan, pero hindi yan magpapatuloy sa pagkakamali. Sinabi ba ng Biblia yun? Hindi yan magpapatuloy sa pagkakamali. Madidapilas ng konti, pero babalik yan sa truth. Babalik yan. Because, yun ang pagkakakilanlan
Sinasabi ng katotohanan sa isang hinirang ng Diyos. Kaya kung nakikita mo ang sarili mo na sinasabi ng Banal na Espiritu na step? No! In-step mo pa rin. Step? No! In-step mo pa rin. Hulog ka na. Hulog ka na. Or, wala ka talagang Holy Spirit na nag-guide sa'yo. Nagkakaintindihan? Because itong pangako ng Diyos, greater is He who is in me. Nababasa niyo ba yan? Than He who is in this world. Mas makapangyarihan siya na nabubuhay sa akin kesa sa diablo na nasa labas na magsasuggest sa akin. Okay? That is the intervening power, the sustainability to remain in God's Word. Yung intervention niya sa iyo, hindi yun matatapos, kapatid. Okay. And then, meron pa tayong 5 minutes at least. Okay. Last, magpo-close tayo sa verse 66. Sa verse 66. Okay. Sabi sa verse 66, mga kapatid, verse 66. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Okay. After hearing the truth, after hearing the proclamation and the demand of Jesus Christ and his claim and demand, tanggapin siya kung sino siya, sabi sa verse 36, many of his disciples turned back and no longer followed him. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, disciples. Okay? Hindi pangkaraniwang audience. Hindi crowd ang pinag-uusapan natin dito. Ang sinabi ng Biblia, listen very carefully, matatapos na tayo. Tsagain nyo to. Tsagain nyo to. Ang pinag-uusapan sa verse 66 ay disciples. Pag sinabing disciples, ano ibig sabihin? Continuously, umaattend sa Kanya. Continuously, nakikinig sa Kanya. Continuously, tinuturuan niya. Kaya ang tawag doon, disciples. Kahit na tignan nyo sa inyong mga dictionary, ang ibig sabihin ng disciples, sumusunod-sunod sa Kanya, nakikinig, nagpapaturo. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito ay mga follower ni Jesus Christ. Follower ng ating Panginoon. Ang sabi doon, many, after hearing His words, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Why? Mga kapatid, samantalang araw-araw nilang naririnig si Jesus Christ. At sagayin nga, dito tayo magko-close. Bakit? At tingnan nyo kung kayo'y pwedeng maging ganito. At dapat din nyo makita ang inyong sarili. Dapat din natin makita ang ating mga sarili. Nakagaya natin sila. The reasons why many disciples deserted Jesus after hearing the truth from Him is, number 1, they may have realized that He was not the one they presumed and expected to be their conquering king, to be their Messiah. Mga kapatid, bakit tumalikod ang marami? Na usually nakikinig at sumusunod sa Kanya. Nung sinasabi na ni Jesus Christ, ang katotohanan, spiritual things, unti-unti nang namabanaag ng mga tagasunod niya na hindi ikaw yung ini-expect
ini-expect ko, na susundan ko. Hindi ikaw yung inaakala kong magbibigay sa akin ng gusto ko. Okay? Anong tingin nila kay Jesus Christ? They realize na hindi pala si Kristo ang kailangan nila para mangyari ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Yun ang isang reason bakit tatalikod na sila. Ayaw nila si Kristo. Hindi pala siya ang magbibigay ng hinahanap nila. At ang punteriya nila mga kapatid ay ang temporary life. Nakikita mo ba yun sa iyong sarili? Because many proclaiming Christians today in our world, iba ang tingin sa Panginoong Jesucristo. Ang tingin sa Panginoong Jesucristo, siya ay patungkol sa mga magagandang bagay sa mundong ito. Bago natin sinimulan ang pag-aaral natin mga kapatid, pinaliwanag natin ang katotohanan, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. Alam natin kung anong pinupuntirya ng Panginoon. So, aalis sila, lalayo sila, dahil hindi mangyayari ang gusto nila. Kung tatanggapin nila si Jesucristo bilang kanilang susundan o papanginoonin o magiging hari ng kanilang buhay. Okay? Number 2. The reason why many disciples deserted Jesus after hearing the truth from Him is, number 2, Jesus refused to give in to their self-centered requests. Okay? Because Jesus offered not temporal gain. Jesus offered not physical gain or material gain. Jesus offered spiritual gain. Okay? Spiritual realities. Hindi niya ino-offer ang physical gains. Pastor, kawawa naman pala tayong pastor. Ang mga hinirang magiging dukha pala. Kakain lang ng kung ano yung kinakain ng mahihirap, hindi magkakaroon ng buhay ng mainam. Kasi wala palang interest ang Diyos sa temporal na buhay o sa physical na buhay. Ganun lang pala tayo, pastor. Walang nakasulat na ganyan. Ang tinuturo natin mga kapatid, ang tinuturo natin is hindi malabis na pinag-aaksayahan ng pansin ng Diyos ang mga bagay na makasanlibutan. Okay? Ang sinisecure niya sa kanyang mga hinirang ay yung buhay na walang hanggan. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na niya bibigyan ng pagpapala sa mundong ito. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na niya pag-aaralin, hindi ka na niya hahayaang magkaroon ng tawag dito, makatapos ng pag-aaral. Hindi ka na niya hahayang mag-achieve. Ang ibig niya sabihin is, even though nagtatamasa ka ng mga bagay patungkol sa mundong ito, nananatili ang puntirya mo, nananatili ang isipan mo, nananatili ang puso mo, kapatid, ang buo mong pansin, hindi sa mga bagay na sa sanlibutan, kundi sa mga bagay na panlangit, sa mga bagay na espiritual. Walang halaga sa iyo. Kumbaga, hindi hinahayaan ng Lord, ng ating Diyos, na magkaroon ng matinyas na halaga sa iyo ang mga bagay sa sanlibutan.
kundi yung mga bagay na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Jesus refused to give in to our self-centered request na gagamitin natin siya. Kunwari, Diyosin natin siya. Kunwari, papanginoonan natin siya, pero nakikita niya sa isip mo, kapatid, nakikita niya sa puso mo, na kaya mo gustong manatili o makipagrelasyon sa Kanya dahil gusto mong yumaman, dahil gusto mong sumikat, dahil gusto mong magkaroon ng kapangyarihan. Jesus will not give in to that request. Bibigyan kanya ng kapangyarihan? Pwede. Bibigyan kanya ng kasikatan? Pwede. Bibigyan kanya ng magandang buhay? Pwede. Pero ipapaunawa niya sa iyo na hindi yun ang kailangan mo at hindi ka pwedeng mag-focus doon, manatili doon para matutunan mo or maging matinyas ang pakikipagrelasyon mo sa Kanya. Hindi yun ang dahilan bakit meron kang matinyas o dalisay na pakikipagrelasyon sa Diyos. That is why, if God sees, nakikita sa iyong isipan at nakikita sa iyong puso ng Diyos, ang self-centered desires, kapatid, ng kayamanan, kapangyarihan, kasikatan. If God sees them in you, He will not grant them. Hindi niya ibibigay sa inyo. At dahil nararamdaman ng mga nakikinig sa Kanya na hindi naman nila talagang makukuha kay Kristo mga bagay na yun, isa-isa na sila tatalikod at lalayo sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. That's why many of His disciples, after hearing the truth, the spiritual truths from Him, they will desert Jesus. They deserted Jesus. And then number 3, bakit? Bakit sila tumalikod? Number 3, Jesus, because Jesus emphasized faith. Jesus emphasized faith and not deeds. Jesus emphasized believing and trusting, not works of men. Kaya laging sinasabi ni Jesus Christ, pagka pinagyayabang na ng mga tao, gustong-gusto kasi ng tao magyabang. That they acquire, that they have, that they amass all their achievements, all the things in this world because of their work. Dahil tinrabaho ko ito. So that's why deserving ako na makuha ko ito. Dahil tinrabaho ko ito, pinaghirapan ko ito. Gusto natin yan? Gusto natin yan sa umpukan. Gusto natin umaten sa mga umpukan, sa mga reunion, kapag tayo nandun sa kalagayan na achiever tayo. At marami tayong ipagmamayabang at ipagmamalaki. Sapagat sa mga umpukan, pag nag-usap-usap kayo, mga pag-uusapan ay patungkol sa mga achievements ng tao. Gusto natin yan. At least sa secular world. Ganun talaga. Alam ng Lord yan. So one by one, lumalayo sila sa Panginoon because Jesus emphasized faith, trust, hope. Kanino? Sa Kanya at hindi sa sarili mo. Kaya lagi niyang sinasabi, it is not Moses. It is not your forefathers. It is God. Sino nagbigay? God. Sino gumawa? God. Ayaw marinig ng mayabang na tao yan. Because ang mayabang na tao, ang sekular na tao, ang depraved na tao, ang gusto niya marinig ang kanyang pangalan. Pastor! Ang galing, Pastor! Pastor! Napalago mo ang iglesia, Pastor! Yan ang gustong marinig ng tao kapag di niya nauunawa ang katotohanan. But Jesus emphasized faith,
and trust only to Him. Hindi sa'yo. Kaya even yung pinakasikat nila, sinasabi ng Panginoong Kristo, even yung pinakasikat ng Israel, it is not Moses, it is not Elijah, it is God. Hindi ikaw, hindi kayo, ang Diyos. Because from Him, and through Him, and to Him, are all things. Walang ipagmamalaki ang tao, at nung nakikita na ng kanyang mga disipulo na, wala pala tayong ano dito. Wala pala tayong glory dito. Hindi pa lang mabibilang yung ano natin dito, yung ating trabaho. Wala pa lang patungkol sa ating ikasisikat dito. Ayaw na natin. Ayaw na natin. Alis na tayo dito. Hindi pala tayo sikat. Wala pa lang pagkakataon na sumikat dito. So tatalikod sila sa Panginoon. Tandaan natin, Jesus emphasized faith in Him. Manampalataya ka sa Kanya, maniwala ka at magtiwala sa Kanya, umasa ka sa Kanya, yun ang kaligtasan. You solely give all the credit and everything. Isasalalay mo lahat, hindi sa anumang gagawin mo, kundi sa ginawa ng Diyos. And lastly, we will close with this. Bakit tatalikod ang marami kay Jesus? Because Jesus' teachings were difficult to understand by the non-elect, while it is plain and simple to the elect. Hindi na natin mabubuksan yun. Ito talaga yung dahilan na nakatago sa non-elect. Ang totoo, mga kapatid, tatalikod sila sapagkat para sa kanila, napakahirap intindihin ng sinasabi ng Panginoong Kristo. Ngunit, ito'y napakalinaw, napakasimple na unawain ng mga hinirang ng Panginoon. Okay? Ang nakakaunawa, tumatanggap at nag-agree sa mga sinasabi ng Panginoon ay yung mga hinirang niya. Natutuwa sila. Tatanggapin nila at susunod sila. Samantalang ang mga non-elect, gaya na sinabi ng Panginoon sa 66 or 63, sa verse 63. Samantalang yung mga sinasabi, yung sinabi ng Panginoon sa 66, mga kapatid, ang mga non-elect, hindi talaga nila mauunawaan. I-refuse talaga nila, i-ignore talaga nila ang truth. What is that verse? 1 Corinthians. The natural man receiveth not. 1 Corinthians 2:14. 1 Corinthians 2:14. Isulat niyo mga kapatid. Tatalikod sila because hindi na maunawaan, hindi na tatanggapin talaga. 1 Corinthians 2:14. The natural man receiveth not the things of God. Okay? Ang mga taong under the depravity o mga taong mapamahamak, mga kapatid, hindi talaga nila tatanggapin ang mga bagay patungkol sa Diyos. So their natural tendency, if they are hearing the words of truth, kapag narinig nila ang katotohanan, ang tendency talaga nila, hindi na maunawaan, at dahil ayaw nilang unawain, wala silang interest, tatalikod sila, at aalis. Kapatid, ito ba'y nangyayari sa iyo? Ilang taon ka ng Kristiyano?
Ilang libong beses mo nang binuklat ang katotohanan, ang Biblia. Malinaw ba sa iyo ang panukala at ang kalooban ng Diyos na nababasa mo sa kanyang mga salita? Nauunawaan mo ba? Naiintindihan mo ba? Tinatanggap mo ba? At nag-a-agree ka dito? Kapatid, ang pagkakakilanlan ng isang hinirang ng Diyos at kailangan mong maintindihan, kailangan mong malaman, is you are really understanding, accepting, and agreeing to the truth that is revealed in His Word. Walang ibang paraan ang Diyos para mapalago ang iyong kalagayan at pakikipagrelasyon sa Kanya. Walang ibang paraan ang Diyos para sumabog ang iyong pagpupuri, pagpapasalamat, at pagsamba sa Kanya. Maliban sa revealed truth na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, and most specifically sa mga salita ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. If you find it hard and you do not understand, and if you do not understand, and hindi mo piniling pagtsagaan at unawain ang katotohanan, instead, nung hindi mo maintindihan, ang naging paraan mo ay hirap. Kung maintindihan, ayoko na. Kung ano na lang ang naiisip ko, yun na lang. Kung ano na lang ang nakikita kong tama, yun na lang. Hindi ko na unawain, ayoko na. Kapatid, hindi yun magandang kalagayan para sa iyo. Tinatyagaan ng Panginoon ng katotohanan sa atin, patuloy na ipinapaunawa, sapagkat walang ibang paraan ng Diyos para bigyan ka ng kaligayahan sa pakikipagrelasyon sa Kanya, kundi ang maunawaan mo. Sino ka? Sino ang iyong Diyos? Ano ang ginawa niya? Anong patuloy niyang ginagawa? Ano ang piniprepara niya? Anong sinusuguro niya para sa iyo, kapatid? Kung hindi mo mauunawa ang lahat ng iyon, kung hindi mo mauunawa kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, mananatili kang walang pakialam, isinasantabi, ini-ignore ang mga katotohanan nais ng Diyos na ipaunawa sa iyo. Napakakonti ng binibigay natin panahon sa ating Panginoon. Yes, meron tayong 1 oras ng Thursday. Yes, meron tayong 1 oras ng Sunday. Do you have time in your personal dealings and meditation with God, with His words, na nangyayari sa iyo, kapatid? Or wala? Or kinakatamaran mo? Or binabaliwala mo? Kung ganun ang nangyayari sa iyo, kapatid, napakalabo na magkaroon ng pagkakataon ang kaliwanagan na mangyari sa iyong buhay. Napakalabo na matutunan mo kung sino ang Diyos, kung sino ka, at kung anong ginawa niya para sa iyo. The more you learn and understand His truth, kapatid, the more you will know Him and desire to glorify Him as your Lord, as your God, as your Savior. Mga kapatid,
Kamukha mo ba ang pagkakakilanlan? Ang totoo, ayaw kong sabihin ang katotohanan na ito. Kapatid, kamukha mo ba ang mga katangian, ang mga pagkakakilanlan ng isang hinirang na pinatututuhanan ng salita ng Diyos? Because if not, kung hindi mo ito kamukha, kapatid, hindi ka kasama sa pinaghaharian at ipiniprepara ng Diyos na makapiling niya sa buhay na wala hanggan. Pastor, tinatakot mo ba kami? No, wala akong kakayanang manakot, mga kapatid. Sinasabi ko lang kung ano ang sinasabi ng katotohanan. Sinasabi ko lang kung ano yung pinapasabi ng katotohanan. Even I, myself, bilang pastor, bilang tagapanguna, bilang tagapagsalita, mga kapatid, ng katotohanan, tinitignan din ang aking buhay at ang aking sarili, nakakamukha ko ba? Yung pinag-uusapang pagkakakilanlan ng mga taong hinirang ng Diyos. Truth and Life Christian Church. Hindi tayo narito para kumbinsihin ang mga sarili na, ligtas ka. Huwag ka matakot, ligtas ka. Hindi tayo nandito para kahit anong gawin natin sa labas, even yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos, even yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, ay paggagawin natin, and then kumbinsihin natin ang ating mga sarili na, ligtas ka. No? Truth and Life Christian Church, nandito tayo upang makilala natin, maintindihan ang katotohanan na nireveal ng Diyos sa kanyang mga salita. Hindi ito magkakamali. Kamukha ba natin ang sinasabi ng katotohanan na pagkakakilanlan, the identity of the elect of God? If not, mga kapatid, wala po tayong pinag-uusapang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay para sa mga taong hinirang ng Diyos. Tayo po ba ay hinirang ng Diyos? So everyone whom God elected for redemption, everyone whom God elected for salvation, will see Jesus Christ. Makikita si Yesu Kristo as who He claimed He is when He said, maliban, na kainin niyo ang laman na ito. Maliban, na inumin niyo ang dugo na ito. Wala kayong masusumpungang buhay. Every elect of God for redemption will see Him, will see Jesus Christ as who He claimed He is. He is the only source. Siya lang ang pagkukunan. He is the only source of eternal life. Ang naging isang pagkukunan ng buhay na walang hanggan. And all the elect will be satisfied about that. All the elect will be satisfied about the sufficiency of that sacrifice, the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Do we see ourselves, mga kapatid? Nakikita ba natin na nagkakasya tayo sa katotohanan na yun?
Nakikita ba natin na nagkakasya tayo sa mga sinabi ng Panginoon, na tagasunod niya tayo at patuloy makikinig, maniniwala, sasang-ayon at susunod sa kanyang mga salita. If that is who you are, my dear brethren, kung ganun ka, then you are one of the elect. And the promised salvation of God, the promised eternal life is yours. Sa'yo yun. Ibinibigay sa'yo ng Diyos. O ibinigay na sa'yo ng Diyos. Dahil nandun ka sa kalagayan kung papaanong pinapaliwanag ng Diyos ang kanyang mga hinila. Papurihan po natin ang ating Diyos. Pasalamatan po natin.